metabolism, ibig sabihin po, Aha. the metabolic processes of the body. Everything in our body works by metabolism. Una po metabolism, we cannot do things. All our organs function metabolically. Ayun. At saka gusto pong sabihin, bago tayo mag-impisa, Aha. hindi po ako MD. I'm not a medical doctor. Okay. Yeah. My title, my degree Yes. is DMM. Ano ibig sabihin? Doctor of Metabolic Medicine. Marami pong klaseng doktor. Ah. Yung MD, that's Doctor of Medicine. Yung DC, Yes. Doctor of Chiropractic. Okay. Yung DO, Doctor of Osteopathy. Totoo yan. Yung Doctor Maraming of doktor. Homeopathy. Ang dami pong klaseng doktor. Specialty po natin is Ang specialty po, Metabolism. yung metabolic. Ang ibig sabihin niyan, ang pinag-aralan ko, Ah. kung paano paggamot na ang gamitin lang pagkain. ayun. Imbes na mga drugs. Alam niyo po, bago ako nagpunta ho dito, ay ako talaga ay nag-research. Kasi nung una, nung ako ay college pa, nag-aaral pa, alam mo, palagi natin binabanggit nung una yung tinatawag na metabolism at protoplasm. Opo. Ngayon, ang sinulat ko dito, yung meaning ng metabolism, it is the aggregate of all chemical processes taking place in living organisms, including those that use energy to convert nutritive materials into protoplasm. Now, Opo. so that they could release energy, vital processes in breaking down protoplasm into simple substances. Ay, tama. Yan po ang meaning pala po ng yan. metabolism. Yes. Pagkatapos po, ang pinag-aralan namin is how to use food Hmm. to improve the metabolism of the body. So, Kaya po, ang ginagamit ko po, itong klaseng pagkain. aha, Una, tubig. tubig. Tsaka yung tubig na galing sa gripo. Sa gripo. Opo. Ay kung galing sa well, halimbawa sa mga Opo, baryo, galing sa well po. mag-iigib. Maganda rin po yun. Doc, no? Yung sa mga bagyo, sa mga baryo, Opo. kagaya ng nung una kami pa sa baryo, yung ginagawa namin, yung well, Yung balon po. doon, Oo. tapos iigib ka, no? Kunin mo yung tubig doon sa ilalim, Opo. tapos dalhin sa... Alam mo po, I keep finding Ha? the deep well water is very good water. Very good. Because po, it comes from a free-flowing underground stream. Okay. So, binanggit mo ang una, tubig. Tubig po. Anong pangalawa? Pangalawa po, asin. Yung Asin. asin dagat. Asin dagat. Opo. Hindi yung iodized salt, yung asin dagat. Bakit ayaw mo ng iodized? Kasi po, yung iodized salt, that comes from a chemical factory. Ano po yan? Ang ingredients niyan is only 4 lang na synthetic na chemicals. Synthetic iodine, synthetic chloride, synthetic sodium, saka aluminum silicate. Ilagay mo po yan sa isang boteng tubig. Shake na shake buong araw. Buong taon. Yes. Nandoon pa yan. Hindi yan matutunaw. Kung yun ang kainin mo, hindi yan matutunaw sa katawan mo, tataas ang blood pressure mo, pagkakaroon ka ng kidney stones. Ibig mo sabihin, yung mga iodized salt na yun na Ay, masarap po yan. sinasabi palagi ng newspaper, gamitin nyo ang iodized salt. Opo. Hindi maganda yun. Hindi po, kaya po, yung mga tuna exporters natin sa Jensan, Aha. hindi nila na-export yung tuna nila sa Japan kung packed in iodized salt. Ayaw tanggapin ng mga Hapon. Totoo ba yun? Opo. Kailangan ang gawin nila, ipack nila sa natural salt yung galing sa dagat. Ayun. So, you do not recommend nitong iodized salt ngayon na tinitinda na sabi ng Department of Health, Opo. yun ang dapat kakainin ng tao. Opo. Mali palang ginagawa ng DOH. Ay, Department ginawa of po Health. yun sa administrasyon ni Presidente Ramos. Yeah. Ayun. So, yan ay... Alam mo po, sabi ng mga Hapon sa akin, you have the best salt in the world. It has 72 natural minerals. Yung Himalayan salt, 40 minerals lang. Yung coastal salt ng Israel, 40 minerals lang. Yung Celtic salt ng France,
40 minerals lang. Aha. Yung Philippine asin dagat, 72 na minerals. You have the best salt in the world. Pagkatapos, ginawa ninyong illegal. Yun na nga eh. Teka, Dr. Dillaco ha. Let's go to that point. Mayroon ka bang scientific proof na itong salt natin, yung sa dagat na sinasabi ng mga na may 72 minerals, ay talagang Okay po. talagang tama? Opo. Para sa akin po ang scientific proof kung totoong nakakapagaling. Hmm. Because that's the best proof. Yes. The best proof is in the eating of the pudding. Yes. Yeah? Hmm. Kasi po, my background is really business. Huh? Yes. For 23 years, Hmm. I was a top international executive sa Procter & Gamble po, ng makers of Tide, Hmm. Pampers, Hmm. another 20. I was the first Filipino Hmm. country manager for Procter & Gamble sa Peru. Ah, totoo? Opo. Ganun ba yan? I was the first Filipino managing director in Mm. Japan. Ah, The first Filipino to run a region. yes. Hong Kong, Singapore, Indonesia, Korea. Hmm. Pagkatapos, I was pirated by the Wrigley Company sa Chicago, the largest chewing gum company in the world. Mhm. I was made an international vice president there. Mhm. So, in the 20 years, nagtrabaho ko para sa Wrigley, 23 years sa Procter, ang natutunan ko, what counts is the end result. Kung the end result is there, that's scientific because it proves that it's true, it works. Kung the end result is not there, how can that be scientific? Oh. I see. Ang nangyayari po ngayon, Oh. nakikita ko yung asin dagat. Hmm. Kung tumataas ang blood pressure mo, Hmm. kumain ka lang ng kalahating kutsaritang asin dagat Mhm. at saka 3 basong tubig na galing sa gripo, yung pong 8 ounces, ito pong basong ito, 6 ounces lang ito. Ah. Di dapat 4 na ganito. Hmm. Sa loob ng 5 hanggang 20 minutos, normal yung blood pressure mo. Totoo? Totoo, subukan po natin. So, teka, that contradicts with the medical Yes, statement po. that Yes. huwag kayong masyadong kumain ng asin sapagkat it will cause your blood pressure to rise. Opo, mali po. Yun. Mali po yun. Kasi po, nakikita ko, yun ang sinasabi nila. Ha? Pero po, the body needs to have 75% water. Ginawa po ng mahal na Diyos, ang katawan natin, 75% tubig. Totoo. All our organs po run on water. Mm. The brain is 85% water, Mm. the blood is 94%, Mm. all the other organs are 80%, Aha. the bone joints are 95% water. Synovial fluid po, ang nakakapa-make it easy for the bones to move around. Mm. Pero yung synovial fluid is 95% water. Yung mga discs natin dito sa spinal column, Mm. synovial fluid, 95% water. We run on water. The reason the average drops to 75% kasi po yung mga buto natin, 19% water. Samantala, Doctor, what about salt? Yun Ilang, nga po, ilang, yun ilang po. percentage no, ng salt ang kailangan talaga ng katawan natin? Ito po, At yung salt na pinag-usapan natin dito, yung asin lang. asin dagat. Okay. Go ahead. Ito po, una po, ang kailangan natin inumin araw-araw, 15 basong tubig upang 15. manatili yung katawan natin 75% ng tubig. 15 na klase. 15. Ah. Pero po, hindi ka magkakaroon, hindi mo mapipigilan yung tubig. Iihip mo na yung iihip. Ipapawis mo na yung ipapawis kung walang asin ang katawan. Yeah. Yung asin na kapagpigil, kaya po yung mga conventional, regular MDs, ang sinasabi nila, ay masama yung asin kasi it will give you water retention. Ayun, yun na nga. Oh. Opo. Oh. Pero kung wala kang asin, wala kang water retention. Laging tuyo ang katawan mo. You will become weak. Kung talagang masama po ang asin, Ah. bakit sinabi ni Jesus, you are the salt of the earth. That's why. So, bukod sa salt na kailangan Ang ng salt po katawan. ang kailangan natin 3 kutsarita araw-araw. Huwag kayong magpalampas sa 3 kutsarita. Kasi kung
dagdagan ninyong asin, masyadong babagsak ang blood pressure mo. Magkakaroon kang hilo, kakaroon kang nagtawag, alas 10 ng gabi. Ay, naku, pwede ba kong magpunta dyan? Sabi ko, gabi na, bukas na. Ay, hindi po. It's a matter of life and death. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, yung blood pressure ko, 240 over 140. At saka ang sakit-sakit na ng ulo ko, lalo na dito, sa likod. O sabi ko, sige. Nagpunta siya, hindi siya makalakad. Dalawang lalaki kasama niya, inaantabayan siya ganyan, meron siyang baston. Totoo nga, 240 over 140. Ano pong binigay ko? Hindi po drugs. Ano? Tatlong basong tubig, kalahating kutsarit ng asin dagat, isang saba na hinog, hindi linuto, sili. Ano? Sili po, sili. Sili, ha? Oo. Kasi ang sili po nakakapababa ng blood pressure kung mataas, nakakapataas ng blood pressure kung mababa. Anong klaseng sili? Sabi ko, siling na bulo, ay hindi ko yan mangunguya. Sabi ko, kung nguyain mo yung kasama yung saba, walang makahang yun. Sabi Anong niya, saba? Yung pong sabang saging. Sabang saging. Oo, pero huwag mong lutuin. Kailangan hilaw. Hinog. Hinog, pero huwag lutuin. Sabi ko, ano pang, pwedeng pang kainin yung mahabang berdeng sili na ginagamit sa sinigang? Ay, pwede po. Pwede kong nguyain yan. Yun ang binigay ko. Sabi ko, sige, nguyain mo, kasabay yung Sili. sabang saging. No. Ano po, 5 minutos lang. Wala na yung sakit ng ulo ko. Sabi ko, totoo ba? Sabi niya, opo. Kinuha namin yung blood pressure na 116 over 76 sa loob ng 5 minutos. Really? Opo, pagkatapos, kinuha niya yung baston niya, linagay na dyan, linagay niya dito sa kilikili, at lumakad siya magsulog doon sa punta sa kanyang kotse. Nagagawa po ba yan ng synthetic drugs? Nagagawa po ba yan ng stem cell therapy? Stem cell therapy, gagastusin mo, $70,000. Mukhang may katuwiran kay Dr. Dillaco, ano? Sa sinasabi mo. Because of that experience. Now, sandali lang. Sabi mo kanina, tubig, asin. Opo. At saka, Saka, ang sunod, ano po yan? Tubig, asin, pangatlo, ah, hilaw na itlog. ilaw na itlog. Huwag mong lutuin. Everyday yan. Everyday yan. Itlog ng Ano everyday manok po. yan? Everyday yan. Ako po, ang kinakain ko, 10 hilaw na itlog araw-araw. Anong klaseng itlog? Yung Yung fertilize po, yung fertilized? yung may tatay na hindi ginawa, yung nanay lang. So yung itlog na yan dyan na galing sa Yung mga native, poultry, sa mga poultry hindi pwede yun. ay kung may tatay po, pwede yun. Ay, May kaso roaster. ay, kaso nga walang tatay. Walang, Ay, ay. walang sulog eh. Walang Ay. roaster eh. Alam mo po, kung walang tatay, walang sisiyo mabubuhay dyan sa loob ng itlog na yan. Ah. Kailangan po, Ay, paano yan? Dito sa atin, lalong-lalo na sa syudad, walang itlog na ay hindi po, marami. may tatay na yun. Kaya po, ang brand name, Happy Hens. May roaster sila. Okay, happy tayo, no? By the way, mga kabyanan, no, nagapamati kag nagatanaw kamo diri sa reklamo publiko. Live kita sa Action Radio kag sa www.panaynewsphilippines.com. Ang atong bisita sa buong diri sa programa si Dr. Jaime Dillaco, no? Nga siya ang master sa metabolic medicine and natural healing. Let's go to our some of our media members here. Attorney Paul Causing, go ahead. We have heard enough about salt as Salt. the salt of the earth. But we would like to go to other branches of herbal medicine, which you can recommend for common sickness like common colds, common, other minor sickness. Yeah, that's a very good question po. What are Kasi the po yan po other? ang kailangan ng mga tao natin. Imbes na bilhin ng paracetamol, ng biogesic, kung meron kang lagnat, halimbawa, Oh, common cold. okay? Ibig sabihin po, may infection ka. Yes. Bakit ka meron infection?
Kasi yung immune system mo, nagbagsak. Wala na. Hindi mo mapapatay yun. Bakit po bumabagsak yung immune system? Kung bumagsak yung tubig ng katawan mo, hindi na 75%, bagsak din yung immune system. Kasi lahat ng mga organs mo natutuyo. They're drying up. So ano pong ginagawa ko kung mayroong may sakit, ganyan. Sinasabihan ko lang, kumain ka ng kalahating kutsaritang asin, 3 basong tubig, bawat 3 oras, 5 beses sa isang araw. Pati yung mga apo ko, 1 year old, 3 years old, nagkakaroon lagnat. Yun sinasabi ko sa nanay nila. Sabi, pero maliliit pa sila, hindi nila kailangan kalahating kutsaritang asin. Kaya yung 1 year old na apo ko, ang kailangan nila, 1/8 of a teaspoon divided into 8 parts. At saka yung 1 little part na yun, sabi ko, ibigay mo sa kanya with 1 ounce of water every hour, 8 times a day. Pagkatapos po ng unang pagbigay ng nanay, yung kanyang lagnat na 38.4, bumagsak sa 47.2. Pagkatapos ng pangalawang pagbigay, wala na yung lagnat. Tumatakbo na yung wala. Ganun po, simpleng-simple. Mahusay, no? Alternative medicine ang Master Blanc. Mahusay ito, ah. I don't call it po medicine because it's not. It's It's not food. in medicine. It's food. Food. Yun nga, ang sabi ni Hippocrates, the father of medicine, let food be your medicine and medicine be your food. He did not say let drugs be your medicine. He said let food be your medicine. Bago tayo pumunta dyan, ilang taon na ba kayo? 82, pero sa 2 months from now, magiging 83 ako. Ganun ba? Opo. Lahat na organs mo, functional pa. Oo, opo, kasi 10 itlog na hitlaw. Planitas be humble. Oh, ako ya mataas ang ako niya diabetes, Aha. something like 13. Okay. Blood sugar. Tapos blood sugar mo. Ang blood sugar ko, di kay nakalang ko kakanto sa ospital sa buong sa una. So, nakalabot na 150 ang blood sugar mo. Wala man na. So ang diferensya mo, ang imong kidney, ang liver mo, Ayaw nagkuhan, may liver, may kidney, nagikuhan, very weak. Kasi Nagkakon nabuli na. niya kuhan. mm, The result of that was that my urine could not anymore get out. My testicle enlarged as big as our head. naglaba na. Nako, balon. Okay. Oh, Hindi ako. Kaya ang Una i-problema. po yung diabetes. Diabetes. Let's talk about this Yes, diabetes. Okay. Diabetes. Alam mo po, ang pag-isip ng conventional drug-based doctors, Mm. diabetes is caused by sweets. Pero po, ang finding ko is not caused by sweets. Alone. It's caused by a deficiency, kakulangan sa katawan natin ng 6 na specific minerals. Vanadium, copper, zinc, manganese, chromium, gymnema sylvester. Mm. Kung kulang ka sa minerals na yan, magkakaroon kang diabetes. Pero kung yung katawan mo mayroon ganyan, Mm. kasi yung kinakain mo mayroon ganyan, Mm. you can eat all the sweets in the world you want, your sugar will never go beyond the Ayun, normal maganda. range. Oo. How will you cure your diabetes in 5 minutes? Aba, 5 minutes. 5 minutes Oh, po. sige, sige. that's what Kumain ka po Ah. ng 12 yung maliliit na pulang siling na buyok. Teka ha, listahin ko, kumain ka ng 12 12 na pulang siling na buyok. Yung maliliit, yung Pulang siling na buyok. Kadkadin mong pinong-pino. Huwag mong lanukin na bilog pa. So, i-grind mo ha. You cut it very fine. Cut it fine. And then, you mix it in a cup with 2 raw eggs. Yan pong ginawa mo yun for breakfast. Cup, I raw, do that. I eat that every 5 times a day. with cup, and then mix it with 2 raw eggs. 2 raw eggs. Ihalo mo mabuti with 1/2 teaspoon, kalahating kusaritang asing dagat. Gawin mo yan. With teaspoon ha. Opo, pag lunok mo yan, diretso lang, bottoms up, walang makahang po yan.
At sa loob ng 5 minutos, kunin mo ang blood sugar mo, it will be normal. Abi, subukin na naroon, Ted. Yeah. Ha? Ito, nagpa mo, Ted? Oh, Leo, ano mo? At pagkatapos, kailangan upang hindi magkaroon ka ng sakit sa tiyan. Kasi yung sili, ang pinigay yung sakit ng tiyan kung walang laman ng tiyan mo. Teka, hindi mag-contradict yung sa kidney mo. Suppose may kidney problem ka. Ay, magkagaling ko yung kidney problem mo. Dahil dito. Dahil dyan, kasi, bakit ka mayroong kidney problem? Dalawang bagay. Ano? Kulang sa tubig ang kidneys mo because the kidneys need 80% water. It runs on 80% water. Kung tuyo ang kidneys mo, you have a kidney problem. What brings the water to the kidneys? What brings the fresh water every day to all the organs? Yung dugo. What? The blood is 94% water. That's why it's 94%. It's the water boy of the body. So, Dr. De Jaco, itong resita mo, no, na 12 pieces ng pulang sili, plus i-mix mo yan sa dalawang itlog, ito, plus 1/2 teaspoon ng salt. It cures your diabetes at the same time yung kidney problem. Yan ba ang ibig sabihin? Ayun. So, answer natin yung problema mo. Ano ba ang sakit mo? Sabi? ang sakit ko, wala na. Wala na. So, without even na-English, wala na sakit mo. So, you know the reason nga he looks younger than you. Yeah. Okay. And he is even Promote natin yung herbal medicine, no? It is already being practiced by the poor people in the entire country, sticking to herbal medicine. But some doctors, especially in government service, are giving an advice not to rely on herbal medicine because after hearing the advertisement of herbal medicine, there is words, no therapeutic effect. Meaning, hindi ito makapagaling ng sakit. Anong explanation dito? I understand po. Because I came also from the Department of Health. I was the Director General appointed by Secretary Derrick. Then I served under Secretary Duque as Director General of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Department of Health. Okay. Kaya alam ko po ang sinasabi mo. Pero po, not all government doctors say that. Many DOH doctors, in fact, it was the DOH that pushed through Congress the law in 1997 of Traditional and Alternative Healthcare Act of 1997. At saka po, the preamble of that law says, it is the policy of the state. Ako, gusto ko yun. It's the policy of the state Promote. to accelerate the development of traditional, meaning herbal and hilot, of traditional and alternative healthcare, and to integrate it into the national healthcare delivery system. Bakit po ginawa yan ng Department of Health? Against the very strong lobby of the Philippine Medical Association. Kasi po, nakita ng Department of Health na 70% ng mga tao natin sa buong bayan do not get good or even any health care. Kasi po, ang mahal-mahal ng conventional medicine. They cannot afford the drugs, they cannot afford, hindi kaya nila yung hospital confinements, hindi kaya nila yung mga surgeries. Ito po, pakita ko sa iyo, isang babae sa Cavite. Ang pangalan niya, Myra Gabino. Sabi ko po ang pangalan, bibigyan ko yung cellphone number upang patutunanin niyo, pwede niyo tawagan siya. She had diabetic gangrene. Kinagat po siya ng isang mosquito, hinagaw niya, hindi gumagaling kasi may diabetes siya, naging gangrene yung sugat. Pumunta siya sa St. Luke's. Ay, supposedly, number 1 in the Philippines. Ginamot siya for 6 months with this so-called gold standard tested, randomized, double-blind, placebo-controlled, supposedly scientific drugs. 6 months. $880,000
12,000 pesos. Ang gastos. Opo, pagkatapos ng 6 months, sabi ng St. Luke's, kailangan putulin ang binti mo. Ay, Anong klaseng paggamot yan? grabe. Ha? To me, that's high-price quackery. So, anong nangyari? Ano nangyari? That same day, 7:30 at night, she was in my driveway. Because he didn't want her leg to be cut off. Ah, so? I gave her the natural remedies. Ah, Pagkain lang lahat. Pagkatapos ng 8 araw, ah, wala na yung gangrene, sugat, ah, yung sugar normal, mm, wala na yung diabetes, wala na siya sa wheelchair niya. mm. Magkano po nagastos niya? Magkano? 12,000. Anong binigay mong gamot? Siling na po babae, ha? Anong binigay mo? Siling na buyo, Ah, ganun pa rin. hilaw na lapay ng baboy. Ba? Hilaw? Opo, wag po Atay kayo. ng baboy? Hindi po, lapay. Anong lapay? Lapay sabi sa Ilonggo, lapay daw, yung pancreas. Ah, Kasi po, ang pancreas natin, ah, yan ang gumagawa ng insulin. tama. Yung pancreas ng baboy, mayaman na mayaman sa natural insulin. Mas mabuti pa yan ka sa mga synthetic insulin shots. Teka, sandali lang. So, yung lapay ng baboy na yan, hilaw, no? Kakainin mo yan. Gaano kalaki yun? 2 kutsara lang. 2 kutsara? Opo, So, 2 kutsara, ikat mo 3 yan, pieces. ikat mo yan ng parang 2 kutsara. Ang laki. Opo, opo. So, Kainin mo yan 3 beses sa isang araw. Yan po ang ginawa ng gobernador ng Mountain Province. anong gagawin mo? I-mix mo ito sa siling labuyo? Hindi po, kainin mo. Kasama ng ulam. Pinakain mo. Kain lang po yun. Hindi naman yung drug eh. Pero pwede mong kainin na masarap, lagyan mo isang cup. Ano? Kasi po, Isang hindi araw. ba? Hindi lang yan. Sabi ko, kumain ka ng kangkong, Kangkong. o saluyot, o alugbate, o talbos ng kamote, o pako, o yung marami kayo dito Malunggay. sa Iloilo, How about yung nato. malunggay? Mayaman na mayaman yung mga gulay na yun sa yung 6 na minerals na sinasabi. So, hilaw lahat ito. O, lahat po. Hilaw. Only How it-plants. about malunggay? Hindi po, huwag kayong kumain ng malunggay. Bakit? Yung malunggay po, punong-punong lead. Ah, It readily absorbs lead from the exhaust fumes of trucks and buses and jeepneys. Ang sabi po niyan sa akin, sa seminar namin sa Manila, yung #1 toxicologist sa Pilipinas, si Dr. Nelia Maramba, Dean Emeritus ng UP College of Pharmacology, UP College of Medicine. Maraming dito. Sabi niya, Ng daan. kung yung malunggay, Tabi ng daan. opo, doon sa bundok na walang Okay. traffic, ah, at okay. saka doon mo kainin, Okay ay yun. okay na okay yun. Ah. Pero dalhin mo sa urban area, ay wala na. So, kausapin na natin. Pero po, Sandali lang, sabihin natin ngayon sa ating mga audience, no? Na huwag na kayo kumain ng balunggay. Yung sa bayan, yung sa along the road. Doon ka na kumuha. Sa Ah, bundok. okay. Okay, ano pa? Pagkatapos, sabi ko, bawang. Bawang. Mm. Yung bawang, sabi ko, putulin mo in half, Mm. itapad mo sa sugat. Mm. Kasi papatayin mo yan yung lahat ng mga bacteria doon sa sugat. Itapad mo doon 24 hours a day. Palitan mo lang araw-araw. Mhm. Ang sabi ng caregiver ng babae nito, aba, ma'am, yung unang araw lang, palit ko ng bawang, Mhm. yung nana, less than 1/2 na. Nawala. Oo, nawala. Tingnan mo. Alam ko, no drug can do that. Eh. So, in short, yung pasyente na yun na ginamot ng sintlok, ng 6 na buwan, walang nangyari. Wala. Lalo pag Gustong sumama. putulin, Gustong putulin na yung binti. Tingnan mo. So, ito hindi naputol yung binti. Ay, hindi ko. Gumaling pa. Wala siya sa wheelchair, malakad-lakad na hanggang ngayon. Mag-4 na taon na. So, your advice to those people na mayroong diabetes ay basta kumain lang ng hilaw na sapay ng One papaw. is drinking so-called mineral water. Dr. Binasan, last question. Nabasa ko na you can stop heart disease. You can stop heart attack within 4 minutes. Paano nyo ginagawa ito? Ay, I demonstrate po. Sino pong pwede ko may demonstrate niyan? Ay, Ikaw ito. po. Halika ka po.
sige na, demonstrate. Stand. Stand there. Bert. Okay. Nag-demonstrate si Dr. Ayun mga po, isa Sabi ko niya, heart heart attack. attack ni Bert. Somebody has to hold this. Danny, Yeah. you Okay, hold okay. this. Okay. Hmm. This is a heart attack. You hold his little left hand in your little left finger in your left hand. No pressure, just hold it. Mhm. You put the palm of your right hand on his fifth thoracic vertebra. It's really good. Yeah, okay. Thoracic is the chest. Okay. You count from the top, 1, 2, 3, 4, 5. Doon. Mm. Pero if you do that, you count, by the time you finish looking, he's dead already from the heart Of attack. course. So what you do is you just make your hand like this. You put the tip of your thumb on the base of his neck. You let this fall down. It will automatically cover the fifth thoracic vertebra. Mm. You hold that there for 4 minutes. It will stop the heart attack. Ganun ba yan? Opo, I've seen it happen. Okay. Sorry, no? At, Natutunan ko po yan kay Dr. Glenn King. Yung he might put me on his advisory board in Texas. Grabe. Eh, problema, wala tayong time na Dr. Yapo eh. Sana napakaganda itong ating usapan. Pero, Dr. Yapo, Dati niya ko po. Adil Yapo, kung susundin natin lahat ng sa iyo na yan, maaari na hindi na tayo mamatay. Ano po? Don't be afraid of dying. Because when you die, it's God calling you home. It's the best call you'll ever get. That's better than getting a U.S. So, immigrant it is visa. better to die. Huh? So, You must die one way happy. your argument, it is better to die. No, we're all going to die. Now it's up to you whether you are dying happy or you're dying screaming like your legs are being pulled away or you're being dragged. It's up to you. Mga kabyanan, ginakasubo ko nga. We never know when or where or how God will call us. We don't. He might call us at a very young age with a very violent call like He called His own Son, crucified on the cross. Or it might be a nice, peaceful call, like the way He called my mother. Okay. Mga kabyanan, no, I'm sorry, no, wala Okay. tayong panahon kasi sa ating programa, Dr. Dil Yaco. Napakasarap yung ating usapan. So, thank you, no? At sana pabalik kayo ulit dito sa Iloilo. Hanggang kailan itong seminar niyo? Ngayon lang na araw. Ngayon lang. Everyone is invited. It's free. Free. I do not charge anything. I never charge for what I do. Grabe, no? Mayong nga tao niya. So, mga kabyanan, salamat din sa inyong pagpamatik at pagtanaw diri sa reklamo publiko. Until next Sunday. Mayong aga, ang inyong si Daniel Papa. Thank you.